Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rene dito sa ating dulang Love and Memories. Nalasing si Lisa nang inihalin ko siya. Kaya nagawa niya akong akitin at may nangyari sa amin dalawa. Pero hindi na sana dapat nangyari yon dahil may asawa at anak na lalaki siya. Pero nagtampo at umalis sa bahay nila si Carmina dahil pinagbawalan niya siya na makipagkita sa akin. Kaya minsan, nagkita kami ni Lisa at sabay kaming kumain sa isang restaurant at nakita kami ni Carmina. Kaya, nang sundoy niya ang kanyang anak ay ano pa bang kailangan ninyo, Mami? Gusto ninyo akong umuwi na doon sa bahay? Bakit? Anong dahilan? Kwan kasi, tumawag ang daddy mo sa akin dahil magbabakasyon daw siya. Ang gusto kong mangyari, nandoon ka sa bahay para makita ka. Hindi, Mami. Ayokong umuwi sa bahay natin. Kung bakit kasi ninyo ako binawalan na makipagkita kay Rene. Alam mo naman ang dahilan, di ba? Nag-aaral ka pa. Ayokong mapasubo ka dahil masisirang yung pag-aaral. Hindi yan ang totoong dahilan, Mami. Alam naman ninyo na patay ako kay Rene. Bakit ninyo sinabihan si Rene na wag nang magpakita sa akin? Bakit? Ha? Kwan, alam ko naman ang nararamdaman mo. Pero anak... Pero ano, Mami? Ang alam ninyo siguro ay di ko malalaman ang ginagawa ninyo. Nakita ko kayo, Mami. Sabay kayong kumain doon sa restaurant. Ang saya-saya mo, Mami. Kaya alam ko na type mo rin si Rene. Lumalandi ka pa, Mami. Ha? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Sinampal mo ako, Mami. Sinampal niyo ako. Ha? Carmina! Bumalik ka dito! Carmina! Hindi ba tayo tapos nag-usap? Carmina! Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalik. Hindi na ako mahal ni Mami. Nagawa niya akong sampalin. Dahil totoo ang sinabi ko na may gusto rin siya kay Rene. Pero hindi akong pipigilan ni Mami. Kung magkikipagrelasyon ako kay Rene, kailangan na makausap ko si Rene. Sana pumayag siya sa sasabihin ko para tuloy-tuloy na tuparin kong aking pangako na magtatapos ako sa aking pag-aaral. Salamat, Bes. At dinala mo ako dito sa bahay namin. Di naman kasi ako makagala pag hindi kita kasama. Oo nga, no? Namimiss ko ng pamamasyon natin sa iba't ibang lugar at ang pagdalo natin sa mga okasyon. Sa bagay, Bes, sa buwan na ito ay wala namang may kaarawan na kaibigan natin para makagala sana tayo. Pero pwede naman kung may pera ka, Bes. Naku, Bes, wala akong budget ngayon.
dahil hindi ako binibigyan ng mami. Dahil nagtampo ako sa kanya. At nagalit sa akin nang sabihin ko na lumalandi siya kay Rene. Ano? Bakit, Bes? May patunay ka ba na ginagawa ng mami mo ang ibinibintang mo sa kanya? Talagang totoo ang bintang ko sa kanya na isinama niyang kumain sa isang restaurant si Rene. Sana akong kasama ni Rene kung hindi ako inunahan ni mami. Huwag mo munang husgahan ang mami mo. Alam niya na may asawa siya at anak. Kaya malayong gagawin niya ang pagtataksil sa daddy mo. Dalaga ka na. At kahit minsan, ay di siya nakipaglapit sa ibang lalaki. Ewan ko, Bes. Pero may kutob ako na talagang type din ni mami si Rene. Kaya binawalan niya ako na maging malapit ako kay Rene para masulo niya. Ay, nabusog na naman ako sa sarap ng luto mo, Saring. Ay, sana ganitong lagi na bulalo ang ulam natin. Ang sarap ng buhay. Ay, nako. Huwag mo namang hanapin na laging karne ang uulamin mo. Baka ma-high blood ka, ay delikado. Baka maatake ka. At pag namatay ka, ay nako, makikipag-asawa pa ako. Ha? Ay, pwede. Mauuna ka, Saring. Mahirap kung mauuna ako. Hindi pa ako nagsasawa sa buhay dito sa mundo. Ang sabihin mo, kaya gusto mo akong maunang mamatay para balikan mo yung una mong nobya. Oh, hindi ba? Eh, siyempre naman. Para madama ko rin kung paano niya ako mahalin. Dahil hindi ko nakasama sa buhay ko ang una kong pag-ibig. Dahil ikaw ang nagustuhan ko. Dahil masarap kang magluto at napakabait. Binula mo pa ako. Basta, huwag mong ubusin yung ulam para matikman din rin eh. Dahil hindi na naman siya kumain ng tanghali dito sa bahay. Ay, oo na. Dahil magagalit ka kung hindi matikman ni Rene ang iyong niluto. Sa bagay, pero naman ni Rene ang pinambili mo ng ulam natin. O sige, Pasyo. Kung nakapagpahinga ka na, ay ikaw nang maghugas ng pinggan na pinagkainan natin. Dahil magpapahinga rin ako. Para may lakas uli ako na magluto mabayang gabi. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Oh, bakit, Lisa? Parang nag-aalala ka yata. Ano bang nangyari sa'yo? Kwan kasi, hindi ko nakumbinsi si Carmina. Pagalitan ko pa siya. At lalong nagalit nung sinampal ko. Ano? Bakit mo siya sinampal? Ano bang sinabi niya sa'yo? Paano kasi? Hindi ko nagustuhan yung sinabi niya sa akin na lumalandi raw ako. At type daw kita. Alam mo, naghihinala na yun eh. Paano nangyari yan? Nakita ba tayo na magkasama? At may... Okay, nagpunta tayo sa motel? Hindi. Kundi nakita daw tayong kumain doon sa restaurant. Nagkikita raw tayo. Kaya binawalan ko siya na makapagkita sa'yo. Ano ngayon ang plano mo? Dahil, siyempre, nasaktan mo yung anak mo. Sigurado ko na masakit ang loob niya sa'yo. Baka magtagal siguro bago niya makakalimutan ng ginawa mo sa kanya. Ano kayang mabuti kong gawin para mapatawad niya ako? Wala akong maisip eh. Paano ko kakausapin? At para bumalik siya sa aming bahay. Anong gagawin ko? Kung gusto mo, di ako yung kakausap sa kanya. Ako magpapaliwanag. Baka sakali na pakinggan niya ako. Subukan ko lang na pakiusapan si Carmina.
Alam mo, Bes, talagang hindi ako mahal ng mami ko. Akalain mo na sinampal niya ako nang sinabi ko na may hinala ako sa kanila ni Rene. Ano ka ba, Besh? Ang mabuti pa ay kausapin mo si Rene para malaman mo ang totoo. Pero hindi kaya nakakahiya kahit wala pang patunay na may relasyon sila? Yun na nga eh. Alamin mo kung ano ang totoo. Saka mo harapin ang mami mo. Huwag mong pagsalitaan ng wala namang katotohanan. Sa bagay, mas mabuti kung kausapin ko si Rene. Siya lang ang makapagsabi sa akin. Dahil ang mami, galit siya agad pag nagtatanong ako. Bakit hindi siya magagalit? Eh kung maghinala ka sa kanya. Pero hindi naman niya ginawa. Kaya si Rene lang ang kausapin mo at nang makapagpaliwanag sa'yo. Oo, Bes. Pero hindi ba nakakahiya talaga kung tatanungin ko siya tungkol sa kanila ni mami? Sa palagay ko, hindi naman siguro. Maintindihan niya ang kalagayan mo. Kaya sige na, Bes, para hindi ka na magka-problema at magkaayos na kayo ng mami mo. Bakit ka nagpunta rito, Rene? Anong ibig sabihin ng pagpunta mo dito? Gusto ko lang kasi ngayusin ng relasyon ninyong mag-ina. Sinabi kasi ng mami mo na nasaktan ka niya. At yun ang pagkakataon na nakita mo kaming magkasama sa isang restaurant na kumain doon. Sinabi ni mami na binawal niya ako para magkita tayo at umalis ako sa bahay namin? Yun ang pinag-usapan namin. But wala nang iba. At yung sasabihin ko sa'yo, wala kaming relasyon ng mami mo. Nagkamali ka lang ng hinala. Oh, ganun ba? Pasensya ka na rin kung naghinala ako sa inyo. Dahil gusto ko sanang kausapin ka, pero naunahan ako ng mami, kaya nagselos tuloy ako. Sana huwag ka nang magalit sa mami mo. Alam mo bang mahal na mahal ka niya? Kaya humingi siya ng tulong sa akin para magpaliwanag sa'yo. Pag-iusap, Carmina. Gusto ko lang sana tapusin mo yung pag-aaral mo. Tsaka natin pag-usapan yung tungkol sa pag-ibig na yan. Totoo ba yung sinasabi mo, Rene? Hindi ka nagbibiro? Kaya mong maghintay hanggang matapos ako sa aking pag-aaral? Oo naman. Dahil mag-iipon pa ako para paggandaan ang pagpapakasal nating dalawa. Ano? Hindi ba ako nananaginip? Totoo bang naririnig ko na may pagtingin ka rin sa akin? Kaya hihintayin mo ko sa pagtatapos ko sa kolehiyo? Oo, Carmina. Gusto kong tuparin mo yung pangako mo sa iyong ina at sa iyong ama. At gusto kong huminga ng tawad sa iyong ina dahil sa maling hinala mo. Pwede ba yung Carmina? Siyempre, sinabi mo Ngayon pa na nalaman ko na hindi mo pinatulan ang mami ko. Sorry rin, Rene. Sana mapatawad ako ni mami. Sana. Rene, anak, may itatanong ako sa iyo. Aba, hindi ka pa ba sinasagot ng nililigawan mo?
Hindi pa rin yun eh. Naghihintay pa ako. Dahil nag-aaral pa siya sa kuleyo. Nililigawan ko. At makapag-iipon pa ako. Ay, ganun ba? Akala namin ng itay mo ay mamamanhikan na kami. Ayun pala, ay maghintay pa kami para makita ang magiging apo namin. Nay, huwag ko kayong mag-alala. Anong malay ninyo kung makakita ko ng iba? Matagal kasi ako naghihintay eh. Kaya may pagkakataon pa. Baka magbago ko yung isip ng babaeng yun. At makanap siya ng iba. Yung totoong kapalaran niya. Ay, sa bagay, talagang ganyan, anak. Kung hindi ukol, ay hindi bubukol. Yan ang kasabihan. Kung hindi kayo para sa isa't isa, ay hindi kayo magkakatuluyan. Tawa ko kayo dyan, inay. At sana matagpuan ko na yung babaeng tunay at tinitibok ng puso ko. Sana, sa lalong madaling panahon, anak. At nang makita pa namin ang magiging mga apo namin, para maging masaya ka na rin. Mami, pwede ba tayong mag-usap? Sana, maunawaan ninyo ko. Oo naman, Carmina anak. Alam mo, mahal na mahal kita. Kaya ayoko mapahamak ka at mapasubo ng maaga. Siyempre, ang nasa isip mo ay hindi pa matured. Kaya hintayin mo munang makatapos ka ng iyong pag-aaral. At alam ko, nasasabihin mo na tama ang pangaral ko sa'yo. Opo, Mami. Ipinaliwanag na sa akin ni Rene kung anong pinag-usapan ninyo nang makita ko kayong sabay na kumain noon. Oo anak, dahil alam mo nag-aalala ako noon. Baka unahin mo pa yung pag-ibig kaysa matapos ka ng yung pag-aaral. Naiintindihan ko kayo, Mami. Kaya patawarin ninyo ako kung nagkamali ako ng hinala sa inyo. Napatawad na kita, Iha. Alam ko na dala ng pagiging kabataan mo, kaya madali sa'yo ang humanga sa isang gwapo na pulis. Gaya ni Rene. Pero alam ko na magbabago pa ang iyong damdamin. Ewan ko, Mami. Hinday na lang natin ang tamang panahon. Kung hindi magbabago ang nadarama ko, at sana nga ay hindi na. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Mabuti naman at dumating ka na sa usapan natin. Nabasa mo yung text ha? At masaya ako. Bakit kasi hindi ka magang nakilala ka? Oh, ano? Pupunta ba tayo sa dating motel na pinupuntahan natin? Rene, may importante akong sasabihin sa'yo. Ha? Ano yun? Rene, kailangan na putulin na natin ang ating relasyon. Dahil uuwi na dito ang asawa ko. Pero paano ako? Ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko kaya na kalimutan ka. Dahil ikaw ang una't huling babaeng mamahalin ko. Hindi pwede, Rene. Dahil bawal sa utos ng Diyos ang relasyon nating dalawa. Kaya maghanap ka na lang ng iba. May asawa at anak na ako. Sige, iiwanan na kita. Lisa, huwag. Huwag mo kong iwanan. Mahal kita, Lisa. Mamamatay ako kapag iniwanan mo ako, Lisa. Huwag. Hindi ko kaya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, Rene. Sige, Lisa. paalam. Lisa. Huwag. Huwag mo kong iwanan. Huwag. Pakinggan
Hindi ko napigilan ang luha ko nang putulo ni Lisa ang relasyon namin dalawa. At minsan ay naisip ko na gawin ko lang masama ang kanyang asawa para may mangyari sa kanya at maging akin na lang si Lisa. Pero natakot din ako sa Diyos. Kaya hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakalimutan si Lisa. At yung anak niya ay nakatagpo na rin ang mamahalin niya. At hanggang ngayon ay binata pa rin ako. At dito na lamang ang aking kasaysayan at naway nakapulutan ng aral ng mga tagapakinig ninyo. Nagpapasalamat, Rene. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan na ipinadala ni Rene. At naway kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang kanyang ipinadalang kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, muli po ninyong abangan at pakinggan dito pa rin sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.